Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father Bill. Tayo po ay nasa ikatlong linggo sa karaniwang panahon at sa ating pagdiriwang ng misa, tayo ay nakikiisa sa buong simbahan sa ating bansa sa pagdiriwang ng tinatawag na National Bible Sunday. Kaya dito sa ating dambana, nakaluklok ang Biblia, ang mga pinag-ipon-ipon na mga aklat na kung saan ang mga aklat na ito ay pinapaniwalaan nating kinasihan ng Espiritu Santo. At dahil kinasihan ng Espiritu Santo, ito ay tinatanggap at pinapaniwalaan natin na naglalaman ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na buhay, ang salita ng Diyos na makapangyarihan, na kayang magpabago kahit na ng pinakamatigas na puso ng tao. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Ito ay dapat nating paniwalaan at dapat nating tanggapin. Sapagkat sa katotohanan, ang salita ng Diyos na ito na makapangyarihan ay wala ring iba kung hindi si Jesus, ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit doon sa sinagoga, nung minsan siyang pinakiusapan na magpahayag ng kung ano ang nakasaad sa aklat ni Propeta Isaias, ang dating sa mga tao kakaiba. Ang mga tao habang nakikinig kay Jesus na nagpapahayag ng salita, para bang pakiramdam nila, ibang-iba itong Jesus na ito sa mga Pariseo na nagpapahayag din ng parehong salita. Si Jesus na nagpahayag ng salita mula sa aklat ni Propeta Isaias ay nagsalita na para bang ang kanyang sinasabi ay nagaganap at nangyayari ngayon. Hindi ito para bang isang kwento o isang aklat na binabasa lamang at hanggang doon lang. Kay Jesus na nagpahayag ng salita mula sa aklat ni Propeta Isaias ay nagpahayag na ang dating siya talaga ang nagpapahayag at ang kanyang ipinapahayag ay patungkol sa kanya. Ano ba yung sinasabi sa aklat ni Propeta Isaias? Sa binasa ng ating Panginoon doon sa sinagoga, ganito ang nakasulat. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Ang mga nakikinig ayon sa ating mabuting balitang pinakinggan, nakatingin lang lahat kay Jesus na para bang hindi sila makapaniwala sa kanilang napapakinggan at nasasaksihan. Ibang klase itong Jesus na ito. Talagang siya'y makapangyarihan sa kanyang salita at gawa. At kung pagninilayan natin ang nilalaman ng aklat na ito ni Propeta Isaias na ipinahayag ng ating Panginoong Jesus, ito ay para bang naglalaman ng kanyang mission statement, ng dahilan kung bakit siya naparito sa sanlibutan.
At kung iisa-isahin natin ang kung sino at kung ano ang pinaka-objective ng ating Panginoon sa kanyang pagparito sa sanlibutan, nakatuon ang kanyang misyon sa mga dukha, sa mga mahihirap, sa mga bulag, sa mga bihag, sa mga may sakit, sa mga tao na walang ibang pwedeng ipagmalaki kung hindi ang kanilang kahirapan. Mga tao na nawa sa kanilang sitwasyon ng kahirapan umaasa sa Diyos. Para sa kanila, si Jesus ay naparito. Kaya kung tatanungin natin ang ating mga sarili, ako ba'y kabilang sa mga tao kung saan si Jesus ay naparito? Itinuturing ko ba ang aking sarili na dukha? Tinuturing ko ba ang aking sarili na makasalanan na nangangailangan ng biyaya ng pagpapatawad mula kay Jesus? Ano po ba ang tingin natin sa ating mga sarili? Kung sinasabi ni Jesus na parito ako upang ipahayag sa mga dukha ang mabuting balita, sa mga bihag na sila'y lalaya, sa mga bulag na sila'y makakakita, sa mga mahirap na hindi sila mananatiling mahirap kung sila'y magtitiwala at mananalig sa akin, kundi sila'y pagkakalooban ng biyaya na kinakailangan nila sa bawat araw. Kung ako'y naniniwala at tinatanggap ko ang sinasabing ito ng ating Panginoon, matatawag tayong mapalad. Mapalad kayo, kayo na nahihirapan sa buhay. Mapalad kayo, kayo na inuusig at tinutuligsa. Mapalad kayo, kayo na tumatangis at nagdadalamhati. Mapalad kayo, kayo na tunay na umaasa sa akin, sapagkat darating ang araw, ipagkakaloob ng Diyos sa inyo ang kaluwagan, ang kalayaan, ang kaginhawahan, ang kapayapaan. Ito ay matatagpuan natin lahat sa Biblia, ang pinagsama-samang aklat ng salita ng Diyos. Kaya napaka-importante para sa atin na sa ating mga tahanan mayroon tayong Biblia na binabasa, pinagninilayan, pinagdadasalan. Napaka-importante na ang laman ng Biblia ay nakikita sa ating pang-araw-araw na buhay. Sinasabi noon, madali mo raw malaman kung sino ang Katoliko at hindi. Ang mga Katoliko, pag magsisimba, walang dalang Bible. Ang mga hindi Katoliko, kapag sasamba, may Bible. Bakit? Ano ba yung kahalagahan ng Biblia para sa mga Katoliko? Sabi ng isang pari, we do not memorize the Bible, but we live the Bible. Hindi namin isinasaulo ang kung ano ang laman ng Biblia, na kapag kami ay mangangaral, ang lahat ng sasabihin namin ay kinakailangan may patunay na ito ay galing sa aklat ni so and so, etc., etc.
Tayong mga Katoliko daw, hindi tayo ganoon. Pero nakikita sa ating pamumuhay ang kung ano ang nakasaad sa Biblia. Totoo po ba? The only Catholic Church in Asia, top-notcher sa graft and corruption. Nagsasabuhay ng kung ano ang nakasaad sa Biblia. Parang hindi magkakatugma. Parang ang layo ng kung ano ang nakasaad sa Biblia sa kung ano ang nakikita sa ating pamumuhay. Hingin natin sa Diyos ang biyaya na mabuksan nawa ang ating mga mata, ang ating mga tainga, ang ating mga puso sa katotohanan ng kung ano ang dapat nating makita, marinig, at maisapuso. At sa ganitong paraan, maisabuhay ang kung ano ang inaasahan ng Diyos sa atin.